Canon M50 mirrorless camera is one of the best mirrorless camera para sa akin. Actually, nakadalawa na ako na Canon M50. Yung isa yung Mark 1, ay benta ko yun eh. Tapos ito ngayon yung Mark 2. So, galing talaga ng ano nito, ng autofocus at yung linaw ng kanyang video at saka yung images. However, ang problema dito sa mga mirrorless camera, o kahit saan mga camera, yan man ay DSLR o mirrorless, ay yung battery life nila. Napaka-easy lang ang kanilang battery life. So itong kanyang stock battery na EF12, ay ano lang to, tumatakbo lang ito ng mga 30 to sabihin natin mga mahigit 1 hour kapag ginagamit ko sa photo. Pero sa video, mas maiksi siya. Kaya kung ikaw ay mayroong event na mahabang oras, kailangan mo, ay mabibitin ka. Ang problema, yung ginagawa mong event, halimbawa ay live streaming o kaya ay wedding videography, so hindi pwedeng napuputol yung iyong video kasi baka meron kang ma-miss na mga event na importante. So, kailangan mo ng continuous power para hindi ka huminto o mabitin ng magpalit ng battery. So, yun ang kadalas ang problema namin kapag kami mayroong live stream sa school o kaya meron kaming video shoot. Kaya naman, naisip ko na bumili ako ng dummy battery. So, ito nakita ko kasi sa YouTube na may mga videographer, photographer na gumagamit ng dummy battery at ito ay nagbibigay sa kanila ng mahabang oras. So, pero kinakabahan pa rin ako na dahil baka ako makasira dahil meron isang video ko napanood na nasunog o nasira yung kanyang camera dahil gumamit siya ng dummy battery. Pero yun naman ay dahilan sa na-oversupply yung kanyang dummy battery kaya sumobra yung supply, naging 12 volts sa halip na 7.4 volts o 7.2 volts kaya yun nasunog. Ngayon, bagamat meron pa rin akong agam-agam sa paggamit ay i-testing ko mabuti kung ito ay talagang sure na safe. So, ang ginawa ko, tinesting ko yung stock battery nito kung ano talaga ang voltage itong battery nito. So, gumamit ako ng isang back converter, meron isang display para malaman natin kung ano yung voltage niya. So, testingin natin kung gaano talaga kalakas yung kanyang voltage. So, ayan. 7.65 volts. So, ito semi-fully charged. Kaka-charge ko lang ng isang araw. Pero nagamit ko na rin sa mga photo at saka testing. So, ibig sabihin, yung nakasulat sa kanya na 7.2 volts, medyo lumampas kapag medyo fully charged pa siya. Tapos ang ginawa ko, tinesting ko rin yung dummy battery. So, kinabit ko sa isang power bank. Tapos, tinesting ko kung ano yung kanyang power o voltage output. So, lumalabas na ito ay approximately 8.15 volts. So, galing dito sa power bank. So, 8.15. From 8.15 to 7.6 o 7.2 o 7.4 volts. Medyo malaking diferensya. So, nagkaroon ako ng alanganin dahil baka medyo mas mataas yung output nitong dummy battery na ito. So ang gagawin ko ngayon is ipo-full charge ko itong stock battery niya. Hindi mamaya i-compare ko dun sa output niya, yung voltage output niya kapag fully charged
at doon sa voltage output ng dummy battery. So, gawin natin ay saksak natin siya sa charger. Okay. And then, i-plug natin sa power outlet. Okay, so hintayin natin ma-full charge to. Mamaya siguro babalik tayo para alamin naman ang maging resulta ito. Okay, so ngayon ay fully charge na ito ang aking battery. So, nagdi na siya. Testingin natin ngayon kung ano yung kanyang voltage output. Gamit ulit itong aking maliit na buck converter. Testingin natin. Make sure na yung battery niya ay hindi magkabaligtad ang polarity. So, itong pula, red, positive. Okay, positive. Yun. So, 8.45 kung fully charged nito. Then, testingin natin ulit yung dummy battery. Compare natin doon sa voltage output ng fully charged na original Canon battery. So, ito yung kanyang dummy battery. Nakasaksak sa power bank. Okay. So, 8.15 compared sa 8.4. So, napakaliit lang diferensya. Sa makatuwid ay hindi naman nagkakalayo yung voltage output ng original Canon battery. Kapag fully charged, ito ay 8.46 o 45 o 8.4 sabihin natin. Tapos itong dummy battery, kapag nakasaksak sa power bank ay 8.16. So, it means halos hindi nakakalayo. Parehas lang. So, pag ginamit natin ito sa camera natin o sa mirrorless, particularly Canon N50, para ka lang laging naka-full charge doon sa battery supply mo. Dahil constant siguro ito na 8.16. So, full charge niya ay nitong battery nito na original ay 8.45. So far, base sa aking research, panonood ng mga video review ng mga gumagamit ng dummy battery, ayon sa kanila ay safe naman daw at hindi sila nagkakaproblema at nagbibigay sa kanila ng mahabang supply ng battery. All day battery nga ang tawag nila. At base din doon sa review ng mga buyer o mga client na bumili ng dummy battery na ito, mahigit 100 yung review na yan na puro positive naman at maganda yung kanilang review. Bago ko binili ito, talagang binasa ko muna yung review. Although wala talagang specific brand name na nakasulat dito. So, generic ito. Halos karamihan naman, made in China. Eh, mukha namang okay base dun sa review, kaya dito ako bumili. Ito ang binili ko. Okay? Okay, ngayon susubukan natin yung dummy battery dito sa aking camera. So, tanggalin muna natin itong stock battery niya, and then kakabit natin itong dummy battery sa loob like this. Tapos dasar natin itong cover niya. And then itong maliit na grommet opening na to ay ialis natin yung takip niya, and then dito natin ilalagay o isasaksak yung DC power plug to. Okay. And then
Pilitin natin ito. Tapos, make sure na naka-ready na. Then, ito ang ating USB-A ay sasaksak natin sa power bank. So, ayon sa mga mas may nakakaalam, sa mga expert na mga vlogger at saka mga photographer, itong maliit na to, meron siyang step-up power regulator or converter. Kasi ito 5 volts lang eh. Ito ay 7.4 volts. So, okay, so ngayon nakasaksak na yung ating power cable dito sa ating nano battery. And nag-register na doon sa ating power bank 3 bars. So, turn on natin ngayon ang camera natin. Oops! Okay, so, gumana. No problem. Okay, good. Very good.